Sayan ang ginawang canvassing ngayong 2025 midterm elections dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nasimulan agad at mabilis itong matatapos. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads! Yes, Alex, nakikita nyo sa aking likuran ngayon, puspusan yung ginagawang canvassing ng National Board of Canvassers. Yan ay para masiguro na matatapos sila hanggang bukas sa kanilang ginagawang pagbibilang at sa weekend, maipoproklama nila ang 12 nanalo sa pagkasenador. Target ng Commission on Elections na bago matapos ang linggong ito, makapagproklama ng mga nanalong kandidato sa pagkasenador ang Commission on Elections. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, 12 at hindi magkakaroon ng partial proclamation. Sana nga matapos natin yung lahat ng natitira ng mga ikakanvas hanggang bukas man lang ng gabi so that yung ating pong intensyon na makapagproklama tayo kahit man lang Sunday o kahit man lang Saturday, kamus maaga, the earliest is Saturday, the latest is Sunday, ng lahat ng mga kandidato for senators para hindi na po yung partial proclamation. Hopefully makapag-proclaim na tayo ng buo na. Kahapon unang araw ng canvassing, nasa 58 certificate of canvass ang nabilang ng National Board of Canvasser. Ngayong araw naman, 100 COC ang target matapos i-canvass. Sabi ng COMELEC, makasaysayan ito kumpara sa mga nakaraang automated elections. Yung po mga nakakaraan, 2 linggo yung canvassing. Sobra pong 2 linggo talaga yon. Minsan nga po yung nakakanvas kahit second day na ganito, minsan 3 lang. Tapos mamaya 3 na naman. Tapos sa mga susunod na araw, gano'n, ang bubuhos yung mga pang-4, pang-5 araw. Ngayon po kung nakita nyo, kahapon 58, first time. Kahit i-research nyo sa kasaysayan, sa unang araw pa lang ng canvassing 58. Ngayong araw na to, sana nga, 100 na makanvas natin. So 158 agad yun. So pag lalong nag-100 po tayo na COC ngayon, yun po talaga historic po yun. At sana nga magiging standard na natin sa susunod. Pero ang gusto natin, wala pa rin pong kapalit ang integridad kaysa bilis. Mabilis nga pero hindi naman po pinagkakatiwalaan. Kinakailangan mabilis pero pinagkakatiwalaan. Para naman sa party list, target ng COMELEC na maiproklama ang mga nanalo isang araw pagkatapos ng sa senador. Sa monitoring dito sa NBOC na kumpleto na ang transmission ng COC ng 9 na rehiyon at local absentee voting. Habang partially transmitted naman ang mga COC mula Region 9, National Capital Region at Overseas Absentee Voting. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pumapasok na rin ang mga COC. Sabi ni Attorney General Claudianco, tagapagsalita ng COMELEC, may ilang lugar kasi ang nahuli ang pagtatapos ng halalan sa BARM gaya sa Datu Udin, Sinsuat at mga presinto na nagkaroon ng reprinting ng balota. Nagpinagpatuloy yung botohan, karamihan po sa kanila ay nakatapos sa kahapon tulad ng Datu Udin, Sinsuat. So it's just a matter po na transmitting, napadala na rin yung ER, i-include sa canvas po ng Maguindanao del Norte nang sa gayon makapag-proceed na po pati yung kanilang municipal board. Kanina po na nakita natin dun sa bar, may mga nakatransmit naman din po at nakapag-proclaim na katulad ng Maguindanao del Sur kung saan po sila ay nag-lower ng threshold. Bakit? Dahil yung boto po na merong isang na hinihintay na presinto doon po sa General Pendatun, GSK, sa Lipada kay Pendatun, hinihintay na lang po makatransmit yung isang presinto. Pero dahil kinaya ng system na i-lower yung threshold dahil hindi makaka-apekto, nakapag-proclaim at nakapag-proceed po yung ating Maguindanao del Sur. Sa ngayon ay nasa 9 na pong COC na ang na-canvas nitong NBOC at mukhang kakayanin talaga yung target nila na makatapos ng 100 COC na ika-canvas hanggang ngayong gabi para bukas ay kakaunti na lang yung kailangan nilang bilangin at pagkatapos ng target daw nila ay magpahinga ng isang araw para maihanda naman itong venue at pagkatapos yung inaabangan na ng lahat na proklamasyon na mga nanalo sa pagkasenador. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, hindi ko masyadong naulinigan yung rason kung bakit napakabilis at very efficient ang ginagawang canvassing ngayon ng ating po mga commissioners, no? Inaamin ba nila na may sinasabi ba si chairman na mulat sa poll na nagpalit tayo ng mga makina, gumanda ang takbo ng eleksyon ngayon?
Yes, Alex, oo, tama ka dyan. Ayun yung nakikita nilang dahilan. Actually, kahit noon pa, yun talaga yung projection nila na kumpara sa mga nakaraan, magiging mabilis talaga yung transmission na katunayan. Pagkatapos magsara ng botohan ng alas 7, nagsimula ng paunti-unti na magdatingan yung mga election return na nakita rin naman sa kanilang website kung saan sila nagkaroon ng monitoring. At isa pa sa sinasabi nga nila, sa yung mga lugar, lalo na sa Mindanao na talaga napakahirap ng signal, ay Starlink na rin yung ginamit nila. Kaya malaking tulong din daw yon para sa mabilis na transmission. Kasi nung nagkaroon ng mock election sa Sulu, na nagkaroon tayo ng magkakataon na makasama, yung Sulu pa, yung nauna na makapag-transmit ng resulta ng ginawa nilang mock elections kumpara doon sa lungsod ng Taguig na kasama rin doon sa ginawang mock polls. Iba pala talagang naitutulong ng satellite internet, no? Kaya napakabilis at walang palya. Hindi tulad ng mga nakalipas na usad pagong talaga ang canvassing natin. Totoo, tama ka dyan. Kaya nga sabi nila ngayon, wala na raw yung mga eksena na yung mga teacher umaakyat pa hanggang sa bubong o puno para lang makasagap ng signal. Nakakaawa naman. Anyway, may napansin ka bang mga abogado ng bawat mga kandidato na nandyan or political parties na nandyan? Dahil kapag mabilis, ibig sabihin yan, wala nagre-reklamo. Payag na sila sa resulta. Yes, oo Alex. Alam mo actually, itong buong araw na to, wala tayong narinig na representative mula sa iba't ibang partido o mga party list yung nagreklamo. Kahapon, isa lang yung narinig natin nagreklamo mula sa isang party list group na nagtanong tungkol doon nga sa, na-explain naman na kahapon yung issue ng delay sa transmission at yung issue ng dagdag bawas. Okay, dahil sa maganda ang report ng Commission on Elections, natanggap na ba ng komisyon ni Chairman yung report ng European Union observers, yung kanilang report? Wala pa ba? Na-monitor nila yung ginawa daw na press con ng EU kanina at kanina nga sa isang pulong balitaan din ay dininay ni Attorney John Rex Laudiangco yung sinasabi na nagkaroon umano yung mga pulis daw ay hinarang yung ilang e-observers dahil sa meron daw order para harangin sila at wag payagan na makapasok sa voting center. Ang sabi ng COMELEC, wala raw itong katotohanan. Ayun. So, wala naman silang iba pang ni-report na mukhang hindi naman nila tatalakayin yung usapin ng credibility ng eleksyon natin dahil para sa kanila, wala silang poder doon para sabihin. Oo, tama. O bukang ang napansin nila yung issue ng vote buying na isa din naman sa mga talagang tinututukan ng gobyerno ngayon. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villanueva.